So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, nagbigay na po ng hint itong si presidential sister, Amy Marcos, na abay mukhang meron silang maitim na balak. Dito nga po kay SP, kay Senate President Chis Escudero. Abay nangangamoy na mukhang tatanggalin nila ito sa pwesto. So ngayon mga minamahal, tinawag kasing ambisyoso ni Amy Marcos, itong si Senate President Chis Escudero. Ito nga po yung balita mga minamahal, basahin natin. Sabi dyan, Amy calls Chis ambisyoso, denies using Senate for politics. So, dinideny ni Amy Marcos na hindi niya ginagamit ang Senado para sa pansariling interes or sa kanyang political motivation or political agenda. Kasi tinawag ni Chis Escudero mga minamahal nung nakaraang araw, nung nagsagawa ng Senate Foreign Relations itong si Amy Marcos na huwag gamitin na personal na objective yung Senate. Ito kasi yung sabi ni Chis. Kumbaga binanatan niya mga minamahal itong si Amy Marcos. I-recap lang natin April 12. Yan yung sabi ni Quezon. Sabi niya, Chis kay Amy, Senado, huwag gamitin sa personal na political objective. Actually, tama lang naman mga minamahal ang sinabi ni Chis Escudero. So, bakit parang sobrang affected dito sa part na yan? Itong si Amy Marcos. Kasi nakakapagtaka lang mga minamahal Una, gusto niyang isampina. Sino ba yung mga gusto niyang isampina? Yung mga nagtatrabaho sa executive department. Katulad ni Marbil, ni John Vic Remulla, ni General Torre. So, parang gustong mangyari mga minamahal ni Amy Marcos, isampina yung mga yan. Ngayon, syempre, magbabanggaan yung executive work, tapos yung Senate, di ba? So, para medyo hindi umalingaw-ngaw yung issue or, magkaroon ng initan na sobrang tindi, ang ginawa naman ni Chis mga minamahal, wag mo na lang ipasampina. Hindi niya pinirmahan yung sampina. Ang ginawa niya, kinausap niya. Sino kinausap niya? Yung executive department na kung po pwede, umatenda lang kayo. Tapos hindi naman kayo iipitin o hindi naman kayo gigipitin. I think yan yung sinabi mga minamahal ni Chis Escudero. Nauhaw tayo. Hindi naman kayo gigipitin or iipitin. Ngayon, umatend. Itong mga taong to, si Boying, si Nicolas Torres, si Lacanilao, 'di ba? Si Anyo, si Marbil, yan, umattend sila. Now, hindi naman expected ni SP yung mangyayari na mukhang pumapapel nga itong si Amy Marcos. So talagang G itong si Lola mo Amy para ipa-cite and contempt itong si Lacanilao. So ngayon hindi pumayag itong si Chis Escudero na ipa-cite and contempt itong si Lacanilao, gawa nga ng hindi pa nga nalilibing ang kanyang lolo, I think. So, idaan sa due process. Ngayon kasi, kung magpapa-cite and contempt ka mga minamahal, wala namang problema as long as lahat sumasang-ayon sa'yo. Kunyari, sumang-ayon sa'yo si lahat. Katulad ng nangyayari sa Congress, di ba? Ipa-cite and contempt, sige ito ganyan. Any denied motion. Kapag meron, hindi tuloy. Kaso pag nag-yes lahat, walang kumundi na, okay, cite and contempt siya. Ngayon, mga minamahal, hindi pumayag si Chis Escudero, na, parang pangit to, kasi masyadong nagagamit sa politika. Kasi mga minamahal, may executive privilege yung mga yan. Pag sinabi nila na, I invoke my right into the executive privilege, eklabush, blah, 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 dapat wag na sanang tanungin pa ng tanungin. Kaso, ang nangyari nga, iniipit at ginigipit lalo ni Amy Marcos yung executive department na in the first place, kung ako yung tatanungin, ang ending niyan, gusto niyang ilaglag yung kanyang kapatid na si PBBM. I don't know what kind of drama is, pero yung punto lang natin dito, masyado namang halata itong si Amy Marcos. Now, syempre, nagpapasikat, gustong kumuha ng boto, diba? Boto sa mga DDS, and I think she earned the trust of the Vice President. So, diba, mapapansin ninyo, iniduso ni VP Sara Duterte itong si Amy Marcos. Anyway, going back sa ating topic, so gusto nga ata ni Amy Marcos mga minamahal na magkaroon ng papel
Diba? Gusto niyang mag-grandstanding. Hindi pumayag itong si Chis Escudero at sinupalpal itong si Amy. Nang sabi ni Senate President, mga minamahal, eto, basahin ko sa inyo ha, binabalikan lang natin bago natin basahin yung sinabi ni Amy. Yan yung sinabi ni Chis. Diba? Ganyan tayo magbalita, mayroong mga reference. Sabi ni Chis, I will not allow the Senate nor the office of the Senate President to be used to further petty partisan interest, especially by those actively seeking re-election in upcoming May midterm election. Ako, patama niya yan. So, hindi ko gagamitin yung Senado sa mga taong gusto magpag-grandstanding, lalo na sa mga re-electionist ngayong eleksyon. Wala, hindi nyo magagamit ang Senate sa masamang plataforma na yan. So, I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as the platform for her own personal political objectives. Yan yung sabi ni Chis Escudero, mga minamahal. Kasi ang gusto nga mangyari na Amy Marcos, ipasight and contempt itong si Lacanilaw. Which is, mga minamahal, itong si Lacanilaw, hindi naman pwedeng ipasight and contempt ng wala-wala lang. Si Lacanilaw pala, mga minamahal, by the way, yung kasama ni Digong sa Hong Kong at papunta ng Dahig. At ang sabi ni Amy Marcos, paulit-ulit daw pong nagsisinungaling. Sure ka? Na paulit-ulit nagsisinungaling? Alright, mga minamahal, ngayon, ito yung resback ni Amy Marcos. Tinawag niyang ambisyoso itong si Chis Escudero. Alright, basahin natin tong balitang to. Sabi dito, mga minamahal, re-electionist Senator Amy Marcos branded Senate President Francis Escudero as ambitious after the latter urged not her to use the Senate for politics. So Marcos, who led a Senate hearing into former President Rodrigo Duterte arrest Tuesday, yung ginagamit para sa politika, nakakatuwa naman kasi alam naman natin na siya yung ambisyoso. Ako yung nakalimutan na nga mangampanya. Nakalimutan mangampanya pero nagpa-endorso kay BP Sara. Sino yung niloloko mo? Lokohin mo yung lelang mo. Huwag kami. Hindi lahat ng bata na botante or matatanda ay pwede mong maloko or pwede mong mabudol. Diba? So, wag mo kaming budulin, Amy. So, sabi niya, hindi ko alam pero mataas ang iniisip nun eh. Yan na nga, mga minamahal. So, mataas daw po ang rurok ni Francis Chis Escudero and I think this is a alarming tawag dito? Alarming paragraph or sentence or, pa-interview. Bakit? Kasi, hindi ko alam, pero mataas ang iniisip nun eh. I think, parang iniisip niya na, ay, madaming gumugulo sa isip ni Chis Escudero na baka pag di ko ito ginawa, matanggal ako bilang Senate President. Or I think, baka after nito, matanggal ako Senate President. Parang ganyan. So, nagpaparinig na itong si Amy na baka may gustong iparating siya kay Chis na pag di mo ginawa to, papatanggalin ka namin. Sabi dito, syempre, bagong kongreso. Syempre, bago naman ang Senate President. Baka natitense. Hindi ko alam, pero alam ko, parating may plano yon. Marunong yun eh. Parating may plano daw. Hindi ko alam maski si Senate Presidency kasi maraming papasok na datihan. Hindi natin alam. The two clash after Escudero refused to sign the contempt order issued Marcos, especially Envoy Marcos Lacanilaw, for allegedly lying during the Senate probe. So, sabi ni Amy Marcos, mga minamahal, the episode sets a terrible precedent. And I concur, but for different reason, I believe it's dangerous precedent to allow senators to flout the Senate's own rules for personal gain. Yan yung sabi ni, Amy kay Escudero. So, sabi pa dito, for when procedures meant to be safeguard due process and institutional integrity are ignored for media or political ambition. That is when credibility of the Senate is threatened. Tama naman yung sinabi ni Chis. So, Escudero then urged Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objective and to instead use her name, titled in influence as a bridge toward unity, not wedge for division. Tama. Ang galing ni Chis, no? Kasi win-win solution naman talaga yung plano ni Chis na kung pwede mag-usap na lang, kung pwede ganito, ganyan, 'di ba? Yung mga rights nila, ano natin.
express natin. So, tama naman yung ginawa ni Cheese. Win-win solution nga yun eh. Ang problema, masyadong papansin itong si Amy Marcos. So, sobrang papansin ni Amy Marcos, like, you know, she just using her power, her fame, everything, 'di ba, para magpasikat sa mga Duterte. And yeah, she earned the trust of the Vice President. So, tingnan ninyo, 'di ba? Kahit si Harry Roque nagigil kay Amy Marcos. Wala kami magagawa. Inendorso ka ni Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, ang punto dito, ito yung catch. Ganito katanga ang ibang mga DDS para iboto itong si Amy Marcos. 'Di ba? Iboboto niyo si Amy. Eh, di ba kapatid niya Marcos na ayaw ni Sara Duterte? And sabi ni Sara Duterte, never again sa mga Marcoses. And besides, sabi din ni Vice President Sara Duterte before, never na siyang mag-i-endorso ng mga kandidato kasi nabudol na daw siya. So, nabudol ka na, sabi mo, di ba? Nabudol ka na. Para kung ako tatanungin, mga minamahal, do you think nabudol ba tayo ni Sara? Si Sara yung nabudol sa atin. Yun yung totoo. Pero, okay, kwento niya yan. Nabudol daw siya ng mga Marcoses. Nabudol ka na pala, papaulit ka pa ulit. Kung hindi ka ba naman gago? Kung hindi ka ba naman nag-iisip? Kung hindi ka ba naman tarantado? Minsan ka na nga lang gumamit ng utak, hindi mo pa ginagamit ng maayos. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again. Tingin lang po ako ng comments, likes, and share, mga minamahal. And don't forget to click the notification bell for more update. Yun lamang po, ingat mga kababayan.